bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines, modernized na ang ating Navotas Fishport upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navoteño. Kakibat ng pagiging smart city ang modern and flood-free housing para sa Navoteño. Ang Navotas Homes 3 Tanzawan nandito na rin ang Navotas Convention Center na may libo-libong seating capacity, multi-purpose hall, at gymnasium. Like project, hindi lang tayo makapagbilag na proteksyon laban sa pagbaha at storm surge. Makakatulong Manila International. May magandang umaga po sa ating lahat. Happy Monday po, May 18 po. So, ito po yung mga kaganapan na last week. So, nagkaroon po ng ceremonial MOA, signing and launching of NavoFix. Kasama po natin dito yung parati po nating partner, Aboitiz Power, Therma Mobile. Kasama rin po natin yung UP Men's Football Team at yung SDO Navotas. So, nadagdagan ulit yung programa po natin sa sports at dito yan sa Tansa. Ito yung bakanting lote na gagawin po ng pabahay pero hindi pa po nagagamit kaya pinatag po yan at para may laruan yung mga bata. At maraming salamat sa Aboitiz Foundation sa donasyon ng mga bola at yung mga ibang kagamitan dun sa training po. Okay, so tuloy-tuloy yung mga training po natin dyan. Meron rin po tayong tennis clinic last week. Ating grassroots program. Kasama naman po natin ang Palawan Pawn Shop po. So, 1 week rin po yan at yan, maraming mga batang nag-attend rin po dyan. So, ito naman po yung back-to-back campaign po natin, Prevent, Screen at Treat. Ito yung laban po natin sa cervical cancer. So, gusto po natin magpa-test po tayo. Kung mayroong nakita, pwede natin i-treat. Pero mas maganda siyempre yung prevention po natin. So, yung mga bakuna po natin sa 9 to 19 years old po. At nagkaroon po tayo ng COA Exit Conference last week rin po, nung Miyerkules. So, taon-taon po natin ginagawa po ito. Kasama po yung mga departments po natin at COA. Nagkaroon rin po tayo ng pagtanggap ng donasyon mula sa Japanese Embassy at JICA ng thermometer po. So ito ring thermometer po na to, ito yung ginamit po natin dun sa
pag-suppress ng fire po dun sa landfill. So maraming salamat sa Embassy ng Japan at sa JICA po na tuloy-tuloy ang pagtulong po sa atin. So nag-courtesy call rin po dahil aalis na po this weekend itong mga nabutenyong atleta po natin at pupunta sila sa Agusan po at sila yung magre-represent ng ating lungsod sa palarong pambansa. Sila po yung nanalo dun sa NCR po. Kaya sila yung makakalaro sa national na palarong pambansa. At nag-attend rin po tayo ng nursing conference na part ng celebration ng International Nurses Day. Okay, so maraming salamat at congratulations sa lahat ng mga nurses po natin na patuloy na nangangalaga sa kalusugan ng ating mga kababayan. At nagkaroon rin po ng pagpupulong yung ating mga empleyado, capacity development on records management kasama ang National Archives of the Philippines. At bumalik po ulit yung Boy Peace Power at Boy Peace Foundation. Nag-donate naman po sila ng Smart TV at ito yung mga laptop po natin. Part ng programa po natin sa Smart Cities Project. Marami tayong programa sa pagkuha ng datos po para mapabilis yung mga activities po natin, lalo na sa health center na gusto natin lahat ay makapag-register ng at first patient encounter ng yakap. So maraming salamat muli sa Aboy Peace Power at Therma Mobile at Aboy Peace Foundation. So meron rin po tayong culminating activity ng mga SPES po natin na nag-graduate na po after ng kanilang 20 days na pagtatrabaho po. Dahil malapit na yung pasukan, ayan, sana makatulong yung konting makukuha nilang salary at syempre yung baong experience. Nagkaroon rin po tayo ng Peso na Botas sa Employers Forum. Ito yung mga katuwang po natin, ito yung mga nagja-job fair. Inanyayahan po natin at para magkaroon ng seminar at pasasalamat na rin sa mga tulong na ginagawa nila sa pag-hire ng mga nabotenyo sa kanilang mga kumpanya. At nagkaroon rin ng closing ceremony sa Navotaas Arts Camp noong last weekend po, Friday. Okay, so maraming mga kabataan ay nakita po natin tuwan-tuwa po sila at na-develop lalo yung kanilang mga talents po. So tuloy-tuloy lang po natin mga programa po natin. At siyempre ang layunin nito ay mabigyan ng oportunidad lahat ng mga Novetenyo kahit anuman yung kanilang talent. Yung Thursday and Friday rin po ay bumalik yung kadiwa ng Pangulo. Ito yung 20 pesos na rice program para sa mga vulnerable sectors po. At kasama po dyan siyempre yung pagbebenta rin ng mga karne at mga gulay galing sa mga magsasaka po natin. So pumunta rin po tayo sa bigayan po, tuloy-tuloy yung bigayan po natin ng bigas dun sa programang Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Ito yung programa ng ating Pangulong BBM, nagbaba ng Local Government Support Fund para po makapagbili tayo ng bigas. Yan. At 4 na beses, 10 kilo ang mga pamilya mapipili po dito. Pero sana dun sa pangalawang beses ay nakapag first patient encounter na po tayo sa yakap. So meron rin registration na ginawa po dyan sa yakap. So last week rin po nagkasunog dyan sa Tango sa South at nalulungkot po tayo dahil 3 po sa ating mga kababayan ay nadisgrasya dahil dun sa kondisyon dun sa area. So dapat patuloy po tayo mag-ingat
Okay, at report po ninyo yung mga gumagawa ng mga illegal po. So, COMELEC registration, May 1 to 18. May 18 na po ang last day na registration. Sa mga hindi nakatanggap ng graduation incentive, so sana meron pong pagkakataon pa sa May 20 po. At meron po tayong public hearing para dun sa standard rates ng tuition fee. Ito yung paghahanda dun sa CHED na scholarship po natin. Libre pong mag-aral sa Navotas Polytechnic College po. So, national ID registration for senior citizens. Andyan po yung schedule, May 2, May 9, May 16, 23, at May 30 po. At mataas po ang tubig this week. So, abot ng 2.0 yung Tuesday at Wednesday. Maaari po bang mabigyan ng konsiderasyon ng mga estudyanteng pinagbabayad ng 100 pesos bawat isa sa NPC? Kunin na lang po namin yung mga detalye para ma-tiyak po kung ano po yung exact concern at i-relay po natin sa NPC management. Salamat po. Maaari po bang mabigyan ng pagkakataon ng mga batang nagpa-register sa badminton? Ngunit hindi natawagan. Actually, tapos na po yung ating sports camp para sa summer, pero meron naman po tayong year-long na trainings for badminton para sa scholars. We're just discussing with the coaches po para makapag-accommodate po kami ng non-scholars para po makapag-training din po kayo. Kuhanin na lang po namin yung information para makontak po namin sila directly. Sana po magkaroon ng CR sa C4 dahil wala po kami magamit. Meron naman po CR doon. Meron pong CR po doon. Pero hindi po natin pwedeng lagyan ng paligura po yun. Ano pong hakbang pamalaan para matugunan ng nagkakasakit dahil sa sunog? So wala na pong usok doon sa landfill, matagal na po. At dito naman sa ating lungsod, hindi naman tayo nagka-problema ng air quality po. Okay, pero ganun pa man, siyempre kailangan po, pumunta po kayo ng, ito yung sinasabi natin sa health center po o sa hospital, bukas naman po yan. Kahit naman po hindi related po dyan. Solar street light sa Kabanan 3, Talipapa. Good morning po, Mayor. Check po namin, sama po natin sa budget for 2027 po lahat po ng mga request na sa solar. Kailan po magkakaroon ng flu vaccine para sa senior citizen? Magandang umaga po, boss. Usually po, third quarter po ng taon, bumababa po yung flu sa kayo yung polio vaccine po natin. Mag-announce po tayo once na meron na po. So bakit po hindi na-abisuhan ng ibang tungkol sa meeting at kooperatiba? So yung kooperatiba naman, open naman po yan para kahit kanino po. Okay, hindi lang po sa may-ari po yan dahil yung ginagawang mga pagpupulong sa kooperatiba, hindi po pwedeng mayroong may-ari po niyan. Pantay-pantay po yung may-ari. So magsabi lang po dito kung anong grupo po to, pwede namang ma-invite kung gusto magtayo ng kooperatiba. Kailan po maibabalik ang ninakaw na electric meter? Saan po kaya to? So paki-specify lang po yung mga detalye.
po bang mabigyan ng trabaho ang PWD? So, yung sa PWD. So, wala naman po tayong discrimination pati dito sa City Hall po. So, kahit naman po PWD, basta qualified po sila, ay tinatanggap naman po yan. Magkakaroon po ba ng second batch ng profiling sa mga jeepney driver? Magandang umaga po. Sa ngayon po, wala pa po. Depende po ito sa ibibigay na final list ng DOLE. Kapag tinulang po tayo, ay mag-a-announce po tayo ng panibagong profiling. Thank you po. Ano po ang update sa ITSAP? Magandang umaga po. Regarding po sa ITSAP, we have yet to get schedule po ng payout from the Sudan NHA po. Once po na makapag-advise sila, mag-propose po agad tayo ng announcement. So, maaari po bang may sama mga solo parents sa tupad? So, yung tupad po natin ngayon, specific po yun dun sa mga transport sector. Handa po ba ang drainage system at flood control ng bagong pabahay sa Tagulan? So patuloy po tayong naghahanda, naglilinis ng mga kanal at sinecheck po natin yung mga pumping station natin. Pero yung paghahanda po, di lang po para sa mga nanunungkulan, paghahanda rin po ay para sa lahat ng ating mga mamayan. So importante, unang-una, huwag tayo magtapon ng basura. At syempre, dapat naglilinis rin po tayo at makibahagi tayo dito sa mga programa po natin sa ating lungsod. Bakit po ginagamit pa rin ang lumang pasilidad na naglalabas ng mabahong usok? Saan po yan? Mangyaring pakisend na lang po yung kompletong detalye para mapacheck po natin kung ano po eksakto itong facility na tinutukoy po natin. Salamat. Kailan po magkakaroon ng orientation para nagpasa ng requirements sa 4Ps? So yung 4Ps po ay hindi po natin pinipili yun, DSWD po yun. So pero kung nasabihan po kayo, siguro antabayanan na lang po yung announcement. Sir, maaari po sila makipag-ugnayan sa opisina po ng 4Ps. Meron po sila dito sa Navota City Hall Annex Building, first floor. So bakit hindi nakadalo si Mayor sa karate event? Hindi niyo ako in-invite. Kasi hindi ko alam ngayon ko lang nalaman. Kailan ba yun? Yung sports camp lang din po ito, Mayor. Pero hindi naman na po naikutan din talaga. Okay. So, next time, i-invite niyo ako para makapunta ako. Ano pong assurance na hindi mo lang muling babain? So, lahat po, ginagawa po natin. Kung makikita po ninyo, sa Celestino to, tapos na po yung sa Rizal Slipway na pader, matagal na po. At itong sa kabila naman po ay ginagawa na rin po at napayagan na po ng DNR na gawin yung dating hindi nila pinayagan, yung pader po doon. So minamadali na po yan para magawa po yan. At pinaka-importante, aside from dyan, ay syempre yung navigational gate po natin. Kailan po maayos ang gumuhong pader sa Celestino? So, gaya ng sinabi po natin, last Tuesday lang po na sumulat yung DNR na pinapayagan po nila mag-trimming po doon ng mangrove at yun po, sisimula na po yan. Pero yung mula sa M Naval, nakita niyo naman po ay ginagawa na po siya. Maaari po bang maibalik ang basketball sa lumang pabahay? So, yung sa lumang pabahay po, alam po, ginagawa yung multi-purpose po dyan. So, pag nagawa po yan, meron rin pong laruan po. Maaari po bang lagyan ng ilaw ang basketball court sa Tango South? Hindi pa yata tapos to, yung ginagawa po doon. Ongoing pa rin po yan. Pero syempre, may ilaw po yan. Kailan po muling bubuksan ang open court sa Tansados?
So yung open court doon, ba't sinara kaya yun? Yun po yung sa binabanggit niyo po kanina, Mayor, sa loob po ng Tansa Housing natin. Yung dating court po natin na tinatayuan po ng multipurpose po na TV. So 3-story po ito sa taas po. Ito po yung location po ng basketball court po natin. Maaari po bang gawing libre at mas maagang buksan ang public court sa Area 1? So kung sinasabi niyo yung multipurpose, libre po yan para sa mga nabotenyo. Ilang beses na po tayo nakapag-ugnayan, bumaba po tayo para magpulong. Kailangan lang po ayusin po natin yung mga scheduling po natin para hindi kayo magtalo-talo po dyan. Ang meron lang pong bayad pag hindi nabotenyo, at syempre pag ginamit po natin yung ilaw at aircon dahil may kuryente po dyan. Maaari po bang maayos ang basketball court sa Raha Matanda, Pagtok, Dangari? Sige po, Mayor, puntahan po namin. May schedule po namin. So, kailan magsisimula ang construction ang pagkumpuni ng gumuhong pader? Kung taga-Celes po kayo, nakikita nyo naman po, matagal na pong ginagawa yan. Maaari po bang magpabilis ang proseso ng sahod ng field verifier? Ano po po, sa field verifier, wala naman po tayong pending na password. Maaari po bang magpabilis ang restoration ng kuryente para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog? Just after po ng clearing nila sa doon, papasok po mamaya yung engineering para i-restore po namin yung linya ng street lights. Doon na naman po sa mga residente po, Mayor, makikipag-coordinate po kami sa Meralco. Okay, so meron pa po bang mga katanungan? Meron kailan papalipatan yung pabahay sa Agora sa kabilang building? Good morning po. Regarding po dun sa relocation sa isang building, tinatapos lang po yung pagproseso sa iba pa, sa remaining po na infra-affected areas po natin para sabay-sabay po sila ma-relocate po doon sa ating pabahay. Good morning. Malalagyan po ba ng tubig ang pabahay sa bagong gawa sa Tansa 1? Yes po, Mayor, kasama po yung pati po ilaw. Bago po natin sila i-transfer po doon sa new building. Ang mga owner lang ng bahay na nasunugan sa Tambak ang mabibigyan ng financial assistance. Bakit po ang renter ay hindi po? Sir, good morning. Sir, ano po yan? Programa po yan ng National Housing Authority. Ito po yung EHAP. As per policy po, ay structure owners lang po ang magpo-qualify for this assistance. Kaya po, hindi po qualified ang sharer and renters. Okay, so unang-una dapat wala pong renter po dyan. Yung nasunugan po yan, sir, ng Tambak. Oh, pero bawal yun. Mayor, patulong po sa poste ng Meralco na nasa loob ng property namin. 2019 po nireklama sa Meralco, wala pa rin pong progress. Kung pwede po sana namin makuha po yung complete details para magawa po namin yung assistance, Mayor. Sana naman mag-clearing operation po ulit sa Tangos North para sa illegal parking. Sarado na po yung B-Cruz dahil sa ginagawa ng Maynila. Tapos nakahirap dumaan sa Apugan, ERC, daming nakaparadang tricycle at naglagay pa ng pupul ang mga barangay sa kanto kaya lalong sumikip. At sana ma-maintain yung pag-clearing. Sa Wednesday po, naka-schedule po niyan pupunta po. So, nag-follow up pa rin sa ITSAP. Ano ba yung sa ITSAP? Regarding po sa ITSAP po, yung programa po ay nag-transition from DSUD to NHA. Waiting po tayo sa kanilang announcement and advice po para po doon sa schedule ng payout for validated applications po. Okay. Bago lang po nag-apply sa senior, kailan po ba talaga ma-interview ang mga senior bago ma-aprubahan?
Kasi wala pong trabaho, kaya hindi tuloy mabili ang gamot. So, yung gamot po, ito yung paulit-ulit natin sinasabi, libreng gamot sa health center. So, magpa-first patient encounter po tayo dun sa programa ng YAKAP. Kung maintenance po yan, merong 72 medicines po kasama po dyan libre. Okay, Konsyala. Good morning. Ang application po para sa senior ay nasa CPMS na. So, ang CPMS ng local ay hindi naman taon-taon yon. Kaya po mag-iintay na lamang tayo doon sa pagbababa ng local para po mababaan ulit yun pong mga bagong mga aplikante. Ngayon, yung dati pong sistema na bumababa ang DSWD NCR ay nilipat na sa CPMS. Siguro, ano. To clarify lang, sir, wala na ho kasing application ngayon for social pension program. Kinlaro na po as per policy guidelines ng DSWD na ang mga potential beneficiaries po kasi ng programa ng social pension ay kukuhanin na mula sa CBMS. So, ang local government ay hindi na tumatanggap ng application para sa programang ito, bagkus kami po ay nag-aantay na lamang ng pagbaba ng mga potential beneficiaries. Kailan po kaya makakalipat sa pabahay yung na-census noong 2013? Anong census to? Wala naman pong ganun pong census. Iba po yung census na ginagawa ng mga CBMS or iba't ibang census ng pabahay. So wala po kaming ginawang census tungkol sa pabahay ng 2013. Sana mabalik po yung kalinisan sa Abahab Street, Kaunlaran, malapit na naman po ang pasukan. So, tama po yan, pero nasa sa atin din po kung magiging malinis yung lugar natin at hindi. Kasi wala namang magiging madumi dyan kung wala po nagtatapon ng basura. So, sana makipagtulungan din po tayo. Hindi ibig sabihin na may naglilinis na street sweeper, pwede tayo magtapon po dyan. Wala na. Next question po, relocation po ng mga nasunugan. Nag-uulan na po kasi Mayor. So yung nasunugan, lahat yun nakausap na po. Okay? So, nasa sa inyo na po dahil inaayos rin po natin yan. And last question po, ask lang po, pag magpapalit po ba ng doktor sa center, di po ba pwede maka-avail ng Yakap PhilHealth? Salamat po. Unang-una po, makaka-avail naman po ng YAKAP, makakapag-register tayo, makakapag-first patient encounter tayo. Yung problem lang kasi, may mga designated doctor tayo na affiliated ng PhilHealth para sa YAKAP gamot. Yung doctor na ito lang, doon tayo nagkakaproblema. Yung doctor na yun lang ang authorized na mag-sign ng e-prescription para doon sa pasyente na dinadala natin sa generika, dinadala natin sa med depot para mabigyan sila ng gamot. Kailangan talaga doktor na registered doon sa facility ang magbibigay nitong Yakap gamot prescription. So, okay na po. Maraming salamat sa lahat ng mga katanungan. Padala lang po kayo ng inyong mga suggestions at mga concern po doon sa TextGRT o sa social media accounts po natin. Maraming salamat po. Mula sa pagiging maliit na munisipyo, nav-level up na ang ating lungsod sa pagiging highly urbanized city na kinikilala at ginagawang modelo ng iba't ibang lokalidad kaugnay ng mga serbisyo at programang inihahandog natin.
Taos-puso tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga naging katuwang natin sa pagsulong ng Love Level Up na botas mula sa mga kawani ng pamalang lungsod, mga opisyal at higit sa lahat sa bawat mamamayang Napoteño.